Hello and good day sa inyo mga sir. So ito na yung EMC Golf 2 natin. Papalitan na natin ito ng controller. So kung makikita nyo, tanggal na natin yung controller, no? Ito yung DC to DC converter para maging 12 volts yung 60 volts ninyo. Ito naman yung speaker pag magre-reverse, pag-atras. So ang iba tinatakpan ng electrical tape yan para hindi masyado maingay. Okay, so ito yung controller natin ng Golf 2. Ang nakalagay dito is 45 amperes yung maximum current for 60 volts, and then ang lowest voltage nya is 52. So kung ang lead acid ninyo or yung battery ninyo ay umabot na sa may 52, magka-cut off na yung power, hindi na aandar yung controller saka yung e-bike. So malaki siya kung ikukumpara sa ipapalit natin. So mas maliit ito. Kung ito ay 45 amperes maximum current, ito naman is 80 amperes maximum current. So halos magdoble. Ngayon, regarding naman sa may wiring nito, medyo madali naman sundan ito. Kasi ito, tulad nito, yung phase wire ng motor, yung blue, yellow, and green. Makikita nyo naman dito, merong blue, yellow, and green. Tapos ito naman, red and black. Yan naman yung galing sa may breaker. From battery, breaker, and then papunta dito. And then, itong mga maliliit na wire na ito, dalawa yan eh. Itong isa na nakakabit dun sa may wire ng motor dito sa tatlong ito yung sa may hall sensor. So usually color to color lang ito. Itong far driver natin, may kasama siyang ito para sa hall sensor ng motor. So ito ay 6, yun naman ay 5. Dahil yung pang-anim dito ay yung temperature sensor. So since hindi natin lalagyan, wala naman temperature sensor itong original na motor, so hahayaan lang natin na walang nakalagay dito. Pero pag nag-program tayo sa may far driver, dapat yung temperature sensor dun sa may program, sa may app, ilalagyan natin is none dahil walang nakalagay. So ito ay color to color lang. So makikita niyo yung color to color lang. Yung white ang temperature sensor. So ito walang white. So puputulin lang natin ito. Yung harness ng e-bike natin, ng motor natin, somewhere dito siguro sa may bandang gitna. Para if ever na dumating yung time na gusto natin ibalik, meron pa tayong pwedeng iduktong. Saka medyo mahaba pa naman ito eh. So pwede natin na duktungan. Mahaba naman ito. Yung kasama sa may binili nating far driver. And then, so ito naman yung isa. Ito naman yung isa. Itong nakikita yung pinakamatabang wire na ito, itong color yellow. Ito yung pinakamataba. Ito yung papunta dun sa may ignition sa susian. So ang katumbas niyan dito sa may far driver, sa connection nya, hahanapin nyo lang yung pinakamataba, which is color orange. Tapos itong purple na ito yung sa may speedometer, para malaman nyo kung gaano kayo kabilis, yung sa may panel. So same thing here. Itong purple, pero sometimes itong itong medyo blue na ito eh.
alin man sa dalawang ito eh, sa mga nakikita ko eh. So alin man sa dalawang ito yung sa may speed sensor. And then the rest hindi na natin alam. Itong mga ito obviously wala naman ito dahil sadyang ganyan ang itsura niyan. So ito naman, ito na lang yung kakapain natin. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 na wire. So for sure ang dalawa rito is sa may high brake sensor, kasi high brake sensor yung original na controller. Tapos yung tatlo rito for sure sa may throttle or sa may pedal, accelerator pedal, and then yung the rest is sa gear selection or yung drive, speed, reverse. So ayun. And then dito meron tong dalawa na kulay orange and black. Ito nakatap ito doon sa may pinaglagyan ng battery cable. So dito yung black, dito yung orange. Kasi yung orange na yon, yung isa na ito, papunta to sa susian, sa ignition. Papunta yan sa may susian, tapos itong kulay yellow na ito naman yung pabalik, papunta sa controller para ma-sense ng controller na nakabukas na yung susi. Ito from battery nakarekta. Kaya kung mapapansin nyo, nandito rin siya sa may red na ito, tapos itong red na ito nakarekta dun sa may breaker at battery. So ayun lang naman, no. So suggest ko lang, kung magpuputol kayo nito, medyo mag-iwan kayo para kung gusto nyong ibalik, pwede nyo pang ibalik. Saka color coded naman ito, so hindi na kayo malilito pag ibabalik nyo yung original. Basta itago nyo lang yung mga wiring. Yung iba naman dito is puro sa ilaw, hindi naman connected dyan sa may mismong controller. Ayun, yung controller natin, itong original, merong isa, dalawa, tatlo. Ito yung sa hall sensor. Itong mahaba na ito yan. And then itong isa na ito para sa alarm system. Diyan nakakabit yung sa may alarm. Ito naman ganoon din, tatlo. Yung isa sa may hall sensor, yung isa para dito sa mahaba, then yung isa is I think para din sa alarm, pero hindi kasi tayo magkakabit ng alarm kasi yung battery natin pwede natin patayin din yung battery, so no need na ng alarm. Saka ayaw ko rin na may alarm, hindi useful sa akin. So yun lang po muna, no. Ikakabit na natin ito, and then aaralin natin, and once na makuha na natin, ma-perfect na natin, i-share natin sa inyo kung ano yung mga color coded na mga wire papunta dito, para hindi na kayo mahirapan sundan. Ito nga pala, may kasama ng Bluetooth para sa may application ng car driver sa cellphone. Sa mga nagtatanong pala, kasi merong akong nabasa before na gusto niya yung camera ng reverse lagi naka-on. Ito kasi yung connection ng camera sa likod. So ito nakakabit to sa may camera. And then itong red and black na wire, yan yung trigger niya. So kailangan lang magkaroon siya ng steady supply na 12 volts para lagi siya naka-on. So pwede nyong ilagay yan
yung wire na yan, itong connection na ito, huhugutin nyo lang ito, and then hahanap lang kayo ng 12 volts dito sa output nito ng DC to DC converter. So itong black, alam ko negative ito, and then alam ko itong yellow is ito yung 12 volts, itong pula is 60 volts. So itong yellow and black ang kukunin kung hindi ako nagkakamali, ha. So kasi pag sinusian nyo yung e-bike ninyo, automatic bubuhay na rin itong itong converter. So pag bumuhay ito at nakakonect na yung camera, yung reverse cam, lagi na ngayon nakabuhay yung camera ninyo sa likod. Kasi ang purpose niya yata is para nakikita niya yung mga sasakyan sa likod. So yun lang po muna, no. At sana meron kayong nakuwang ideya. Ito nga pala, isa pa pala, ito yung papunta sa may charging port. Ngayon, hindi ganun kakapalan itong wire na ito, no. Saka yung connection nito medyo maluwag. Napansin ko nag-iinit ito. Also, yung kinakabitan nito papunta sa may charging port, medyo manipis. Nag-iinit yun, lalo na kung kayo yung naka-lithium. So, I suggest putulin ito, and then bumili kayo ng charging port na medyo makapalang wire at pwede nyo iduksong dito. Or, pwede rin naman na-erecta nyo sa may battery yung connection. Pero for me, dito ko paladaanin kasi 6 amperes lang naman yung charger ko eh. Siguro kung 15 amperes hindi ko gagamitin ito. Irerekta ko na doon sa may baterya. Pero since 6 amperes lang yung gagamitin ko, okay na ito kasi 7 amperes yung charger ng original eh. Anyway, upgrade din pala tayo ng battery, magli-lithium tayo na 72 volts, 60 amp hour. So yung breaker natin papalitan natin from 50, gagawin nating 63. Tapos yung far driver natin isi-set natin somewhere 55 to 60 amperes yung output. Kasi up to 80 amperes yun eh. Pwede natin iset yun sa 80 amperes kung sakaling nagpalit tayo ng DC motor. Kasi ito ay rated 1,200 lang. Pero ang alam ko hanggang 1,500 pwede mong iset ito, yung phase current nya. So pag nasira na ito or meron na tayong budget ulit at napalitan natin ng maaga, iseset na natin ng maximum 80 amperes yung far driver, and then yung breaker magpapalit na naman tayo from 63, gagawin natin sigurong 100 amperes na DC breaker. So yun lang po muna, no. At ride safe sa inyo, kita-kits na sa daan.